Ayun, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muli na namang nagbabalik ang lingkod, Ronde TV mo. Bago tayo patuloy sa ating topic, hingi lang po ako ng kunting pabor. Sana po pakilike ng video na ito. At sa mga hindi pa nakasubscribe, sana po pasubscribe ng aking YouTube channel, Ronde TV mo. Yun ang mga kababayan, dito muna tayo sa 10 pulis na tuluyan na ngang sinibak mga kababayan na dahil sa ginawang illegal raid doon sa kundo kung saan naninirahan nga itong mga Chinese national mga kababayan. Napakalaking halagang pera ang kinulimbat na mga pulis na itong mga kababayan. May sinasabi na aabot daw ng 64 million. Grabe itong mga pulis na ito. Paano ba malinis ang hanay ng mga pulis kung mayroon mga ganitong klase na nasa loob ng kanilang organisasyon mga kababayan? May isa pang general, no? At isang full colonel mga kababayan na hinihintay na lang na masibak rin ito. Dapat talaga masibak itong mga pulis na ito. Grabe ito mga ito, mga hold upper ito, hindi lang hold upper ito mga kababayan, mga kidnapper pa to kasi parang kinidnap na nila yung mga Chinese national mga kababayan. Sana nga maubos na yung mga pulis na gumagawa ng hindi maganda diyan sa loob ng kanilang organisasyon dahil nga nadadama yung mga mabubuting pulis mga kababayan. Napakaraming mabubuting pulis. Pero nga, pag nakarinig tayo na pulis, iisipin na natin kaagad, nako, pulis na naman, gagawa ng hindi masama yan. Yun ang mga kababayan, ito na, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Tuluyan ang sinibak sa serbisyo ang 10 pulis, kabilang ng 4 na opisyal, nasangkot umano sa pagtangay sa higit sa 30 milyong piso sa ginawang raid sa lungsod ng Parañaque noong po nakalipas na taon. Inaantay naman ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang clearance mula sa Malacanang para masimula na rin ang kasong administratibo laban sa isang general at isang full colonel na dawit din sa operasyon. Mark Gabriel sa balita. Mag-aalauna ng madaling araw noong September 16, 2023 nang salakayin ng mga operatiba ng Special Operations Unit ng Southern Police District at Parañaque Police ang condominium unit na ito sa Parañaque City. Inabutan nila ang ilang Chinese national habang nagbibilang ng pera. Ang pulis na ito sinubukan pang takpan ng paper bag ang pera sa lamesa. Makaraan ang higit 4 na oras, makikita na ang mga pulis na may bitbit na malalaking kahon na hinihinalang naglalaman ng pera. Dumiretso sila sa basement parking at ikinarga sa sasakyan ng mga kahon. Ang ipinagtataka ng liderato ng NCRPO, hindi ito idiniklara sa naunang report ng SPD. When you bring or dalin mo yung mga ebidensya, pieces of evidence, physical evidence outside the premises that you have raided without the benefit of documenting it, you call it robbery. Dahil dito, agad na ipinag-utos ni General Nartates ang malalimang investigasyon. Dito na raw umamin ang 23 pulis, kabilang na ang mismong hepe ng SOU na si Police Lieutenant Colonel Jolet Guevara ukol sa totoong detalye ng operasyon. Hindi na konsensya po isang pulis na ito. Including the firearms were established to be planted. Okay? So, during the investigation, may nagsabi na inutos sa amin na itanim ito, ganito, ganyan. And the firearms, would you believe, that is owned by their deponents. Umabot pa sa Kongreso ang investigasyon sa insidente kung saan humarap sa pagdinig ang mga pulis na kasama sa operasyon. Na-cite in contempt ang 8 sa kanila, kabilang na ang dating District Director ng SPD na si Police Brigadier General Roderick Mariano dahil umano sa pagsisinungaling. Nitong February 12, inilabas na ng NCRPO ang resolusyon sa kasong administratibo laban sa mga dawit na pulis. 10 sa kanila ang tuluyan ng sinibak sa serbisyo, 17 ang sinuspinde, habang 7 ang na-demote ng ranggo. Kasamang dinismiss ang dating hepe ng SOU na si Police Lieutenant Colonel Guevara, deputy niya na si Major Jason Quijana at si Police Major John Patrick Magsalos na Station Commander ng Police Station 2 ng Tambo, Parañaque City at si Police Captain Sherwin Limbawan. Sibak din sa serbisyo si Police Executive Master Sergeant Arsenio Valle, Police Staff Sergeant Mark Democrito,
Police Staff Sergeant Danilo Dester, Police Staff Sergeant Roy Pioquinto, Police Staff Sergeant Christian Corpus, at si Police Corporal Rexes Claveria. Patuloy namang hinihintay ang presidential clearance para umusad na ang investigasyon laban kay General Mariano at kay Police Colonel Charlie Cabradilla na tumatayong controller ng SPD. Based on his statement ay hindi niya alam. But based on the testimony unsigned by the chief of the DSOU, alam niya. But this will be ventilated through the conduct of summary hearing. Inalis na sa restrictive custody ng PNP ang mga sinibak na pulis habang patuloy naman ang pag-usad ng kasong kriminal laban sa lahat ng dawit Yun sa ang mga operasyon. kababayan, kahon-kahon o karton-karton yung pera mga kababayan. Magkano kaya kay General Mariano noon mga kababayan ha? Baka yung isang karton, grabe yan. Milyon-milyon ang parang naririnig natin mga kababayan ay umaabot ito ng nasa mga 64 milyon yung kanilang natangay at magkano lang yung idineklara mga kababayan talagang pagnanakaw ang motibo ng kanilang ginawang illegal raid dahil nga wala naman daw talagang ibang dahilan mga kababayan kunwari lang daw na may baril nilagyan daw planted nga daw yung pagka ng baril, pagkahuli ng baril, hindi naman daw talaga totoo na pagmamayari ng mga Chinese national mga kababayan. Grabe itong mga pulis na ito. Dapat talaga itong hindi lang dapat sibakin dapat ikulong ito dahil nga nakakadungis ito sa imahe ng ating mga kapulisan na napakarami ng mga mababait mga kababayan, magagaling, ngunit nga ay nahahaluan ng mga ganitong klaseng mga pulis yung si General Mariano para lang pinagpalit yung pinaghirapan niya. Sa bagay mga kababayan, napakalaking halaga naman ang kanilang nakuha. Wala na siguro pakialam kung anong mangyari sa kanila basta ang malaga makakuha sila ng ganong kalaking halagang pera mga kababayan. Yun ang hanggang dito lang muna bago tayo magtatapos ay mag-shout out muna tayo. Dapat ikulong din yan, hindi lang dapat sibak sa serbisyo. Dapat kulungan ang bagsak ng mga pulis na yan. Shout out kay Ma'am Berger Religious ng Pulilan, Bulacan, kay Ma'am Caroline Kawakami ng Japan, kay Romeo Insorio, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay sino ba ito? Tika lang kay Gaspar Rana shout out, kay Dalila shout out kay Joe Finger shout out, kay Emmanuel Melchor shout out, kay Wilma Kadusali Idol shout out, kay Idisa Borbi shout out, City Saliha Baguan shout out, kay Trabajador Mix Vlog shout out, Saldi Espartiro, kay Danilo Monterdi shout out, kay Mauricio, kay Ramon Rumanida, kay Diomedes Alas ng Negros Oriental, at kay Agagon Edwin. Robert Tawada ng Ilido Palawan shout out sa inyo dyan sa Ilido Palawan, at kay Feliciano Feliciana Alobaton, at kay Robert Ielas, Romeo Sorio, tapos na. At kay Ma'am Judy pala ng Katara, shout out, Wila Mag-Anoy, at kay Amina Ignacio. Yun ang mga kababayan, hanggang dito na lang muna. Wala pa tayong balita kay Arne Teves at kay Miss Catherine Camilon, wala pa rin nailabas na mga bagong balita. Maghintay-hintay lang tayo mga kababayan. Yun ang hanggang dito na lang muna. At once again, this is Romney TV mo. Ingat yung lahat. God bless mo sa atin.